Hello guys! Yan. So, for today's video, tara, gagawa tayo ng homemade na daing na bangus. Ayan. So, meron tayo ditong mga maliliit na bangus, mga alanganin yung size niya. Ganito yung masarap sa daing, tapos crispy yung pagka-prito. Ayan, linisan muna natin siya. Pero bago pala natin siya hugasan, i-ready na natin yung pagbababaran niya. So, dito ko siya ibababad. Ayan. So, gagamit akong isang buong bawang, ganito. Mas maraming bawang, mas masarap. Gagamit tayo ng suka, paminta, asin, at saka tubig. Yan. Ito lang ito, pipihan natin siya. Pipihan natin siya. Ito ba naman yan? Dapat ko naman yung araw. So, parang ay sa akin dito. Pero paano natin siya? Pero paano naman dito sa isa? Ay, ganun pa naman. Ganun natin dito. Ito ay tawag dito sa isa. So yun guys, sinugasan ko ng isda. Then, hatiin lang natin siya sa batin. Sa chan. Tapos ibubuka natin. Dandan tayo sa paggamit itong kutsilyo. Diba parang ang puro yata ng kutsilyo ko. Ano, saglit lang. Mapurol pala siya. Alam niyo ba guys, ito yung pinakaayaw kong ginagawa pag ano ng isda. Kaya lang, dahil wala naman si Dudong. Ay! Ay! Diba? Ayan, so gaganyan lang natin yan. Later. Yeah. Diba? Pasensya niyo na ako guys, hindi ako expert dito ha. Sa paggawa ng isda. Dahil sa totoo lang ako yung natatakot. Pero, wala tayong choice. Kasi ibubukan nyo lang siyang ganyan. Ayan, ibubukan nyo lang siya. Then, kukunin nyo yung dumi, yung laman loob. Kaya ayoko rin to kasi messy siya. Messy siyang gawin. Tapos pag gumawa ka pa, hindi agad natatanggal sa kamay yung amoy. Yung lansa ng isda. Siyempre kahit fresh, kahit sabihin mong fresh or ano, din ko na. Yung isda talaga is malansa. Kahit ano talagang gawin mo. Yes, be. Yes, yes, yes. Wait lang. I'm almost done, okay? When I'm done, I give you the egg. Yeah. Yeah, when I'm done. Yeah, ganyan lang siya, guys. Mali pa pala yung hiwa ko. Dapat pala dito sa likod. Nagmamagaling kasi. Sa likod pala, guys. Yan, so ulitin natin dito, sa likod. Dito, sa likod. Kita nyo magkahiwala yung taba nyo. Di ba dapat magkatabi to? Ay, Diyos ko po. Ayan, voice over na tayo dito dahil hindi ko alam kung anong nangyari. Ba't nawala yung aking boses dito? Salita pa man din ako ng salita dyan. Yung pala, wala ng sounds. So anyway, after ko ang malinis yung mga isda, is nilinis ko naman nga itong aming countertop. Dahil nga yung mga dugo-dugo pa ng isda ay nandito pa nga. At pagkayari nga, hinugasan ko na nga mabuti itong mga isda. At dahil nga ibababad na nga ito, ipapat-dry ko nga lang ng konti itong mga isda. Gamit nga itong paper towel. Nga yung mga excess niyang tubig ay makuha pa nga. Pagkayari nga yan, isa-isa ko na nga lang din nilagay itong mga isda dun nga sa ginawa nating babaran. Ay naku, panigurado sira na naman nga ang diet. Hirap kasing tanggihan pag ganito yung mga ulam. Pag binabad nga natin itong mga isda is make sure nga lang natin na talaga naman lubog nga siya dito sa mga suka. Para nga manood ng husto itong ating ginawang pang-marinate dito nga sa ating bangus. Kami talaga hanggat maaari, mas gusto nga namin yung ganitong homemade na daing na bangus.
minsan nga yung mga nabibili na ready na, medyo matabang nga yung lasa niya. Di lang yun, minsan nga meron pa nga rin siya kakaibang lasa. Hindi ko nga alam at hindi ko nga rin ma-explain kung anong lasa yun. Basta bahala na kayo. Dahil alam ko naman, minsan nalalasahan nyo rin yun sa mga isda. At nung naibabad ko na nga lahat itong bangus, nilagay ko nga lang din muna to sa ref para talaga manot itong ating ginawang pang-marinate dito sa bangus. Ito na nga yung araw na prinito ko na nga itong ginawa nating daing na bangus. At kinabukasan ko na nga rin ito na luto. Kaya naman panigurado sobrang lasa nga nito at sobrang sarap. At kita nyo naman, ganito nga lang talagang size ang masarap sa mga daing na bangus. Ito guys, so naninigas, sobrang luto, ang sarap.